Masayang araw, mga ka-PL! Kumakalat po ngayon sa social media itong napakaikli pero napakaganda namang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy para sa lahat ng kapatiran ng Kingdom of Jesus Christ. Pero, klaruhin ko lang po, mga ka-PL, hindi ko ho alam kung kailan po ito nangyari o kailan po ginawa itong napakagandang video o mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung kahapon ba o habang siya nakadetine sa Camp Crame. Kinuha ko lang o ginamit ko lang po itong video ito, mga ka-PL, para ipakita ho sa mga kaanib na hindi pa po nakakita nitong maikli at napagandang video. Maganda ho kasi ito para sa ngayon, mga ka-PL, dahil napapanahon, tugmang-tugma. Lalo na, mga ka-PL, hindi ho nila makasama itong butihing pastor sa mga gagawin po nilang mga pagsamba. Ito pagpapalakas loob at pagbibigay po ng pag-asa ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na darating din ang araw. Parang ganun baga, mga ka-PL. Magsasama-sama din tayo. Matatapos din itong problema kinakaharap natin. Okay? O eto ang video, mga ka-PL. Panoorin po natin. At pagkatapos po nating pag-usapan ito napakaikli pero napagandang mensahe ni Pastor, isunod po natin pag-usapan, mga ka-PL, itong bagong achievement ni Dayonyor. Opo, may achievement na naman si Dayonyor. Talaga? PL? Yes po. Pero, nakakahiyang achievement. Pag-usapan natin yan, pero bago po ang lahat, magkikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan. Paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Magkikisuyo lang para marami pa po tayong maibalita, mga ka-PL, mga nakakahiyang achievement ni Bangang. Okay? O ito muna ang video ni Pastor Apollo Kibuloy para po ito sa lahat ng mga nasasabik na makasama si Pastor Apollo Kibuloy na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, maging kami mga kaibigan niyang vlogger. Gusto na rin po ulit namin siya makadaupang palad, mga ka-PL. Pero ang lahat nasa tamang panahon. O eto na ho. So, my brothers and sisters, even though I am not there physically to be with you, but my spirit, my spiritual power, and my guidance and wisdom, knowledge, and understanding will always be with you. O ayan, mga kababayan, sa tuwing nagtatanong po ang mga kapulisan noong kasagsagan po ng kaguluhan sa Kingdom of Jesus Christ, at tuwing nagtatanong rin po ang lahat ng mga galit na galit dito sa butihing pastor, kung nasaan ba kasi ang pastor ninyo? Bakit hindi na lang ninyo isuko? Ayan, nagtatanong din sa aming mga vlogger na kaibigan ni pastor, kasi nasaan na yung pastor na kaibigan ninyo? Ang sagot po ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, maging kami man, nasa puso't isipan po namin si Pastor Kibuloy. Bagamat hindi man namin siya kapiling sa araw-araw, ayan, sa mga gathering, sa mga salo-salo, kapiling naman namin si Pastor dito sa puso at isip, nananatili, yung mga magagandang alaala na nangyari, ayan, habang kasama namin si Pastor Kibuloy. Diba?
gano'n na rin malamang mga ka-PL sa mga kaanib o kapatiran ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya, maipapayo ko lang sa mga nangungulila kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo na sa mga kapatiran niya sa KOJC, ipanalangin po natin si Pastor na sana malagpasan niya na kaagad itong problemang kinakaharap niya ngayon. Nang sa ganon, manumbalik na po sa dati at makapiling na po natin siya. Muli na po natin siyang makadaupang palad. Ayan. Okay? Huwag ho kayong malungkot. Matatapos rin po itong lahat ng ito, mga kababayan, mga kaibigan naming kaanib sa KOJC. Basta, lagi lamang po kayong manalangin. Ibibigay po at ibibigay ni Ama ang kahilingan natin na malagpasan ni Pastor ang lahat ng pinagdaraanan niya ngayon sa buhay. Okay? O dito na ho tayo, mga ka-PL, sa nakakahiyang achievement po ni Dayunyor. Grabe ho, ito mga bagong-bago lang, mainit na mainit pa balita po ito. Oh. 1 oras pa lamang po. Mula nang ma-post nila, ayan oh. Ayan mga kawaii, 1 oras pa lang ha. Sabi po dito sa Sisiya Stats, mga ka-PL, alam nyo ho ba? Baka hindi pa ho ito alam ng karamihan. Bagamat may idea kayo pero hindi nyo po alam kung pang-ilan po sa rank ang Pilipinas na may pinaka mababang minimum wage. O ito, malalaman nyo ngayon. Basahin ko muna mga ka-PL mula po ito sa Sisiya Stats. Ayan. The Philippines, Indonesia, and Vietnam are among the top 10 countries with the lowest minimum wages globally in 2024. Nyor, ang ganda ng achievement mo, Nyor. Hindi mo na nga naibaba ang presyo ng bigas. Pero, naibaba mo naman ang minimum wage ng mga kababayan nating, ayan, napakababa ng sweldo. Oh, ito pa. According to Velocity Global 2024, these countries have some of the lowest wages worldwide with figure based on the lowest regional minimum wages o wages, mga ka-PL. Alam niyo ho kung gaano lang kalaki. O eto, the Philippines ranks 5 with a minimum wage of $128 per month, followed by Indonesia at $130 and Vietnam at $140. Grabe, mga kababayan. Pero dito ho sa listahan na ipapakita ko sa inyo, ayan, panlima po ang Pilipinas, mga kababayan. O, diba? Countries with the lowest minimum wages 2024. Ayan o, nangunguna ho, mga kababayan, ang India, Nigeria, Uzbekistan, ayan, Pakistan, Philippines. Congratulations, Dayunyor. Palakpakan ang nakakahiyang achievement ni Dayunyor, mga kababayan. Panglugmok sa taong bayan. Yan. Sabi ni Dayunyor. Ngayon, hindi ko man naibaba yung presyo ng bigas, naibaba ko naman yung mga sweldo niya. Ang nakakalungkot nito, mga babayan, baka mas lalo pang bumaba ang ekonomiya ng ating bansa. Lalo na ngayon, nagkabentahan na po ng gold reserve. Naku po, mga kababayan, usap-usapan po ng ating mga kababayan, di umano idadagdag daw yung napagbentahan ng ginto para sa 2025 national budget, mga ka-PL. Wala na pong mapagkuhan ng pondo ang gobyerno, mga ka-PL,
para sa 2025 national budget, kaya di umano nagbenta na lamang ng tone-toneladang ginto. First time di umano ito in history, mga kababayan, na mayroong isang pangulong nagbenta ng ginto. Congratulations, Yor. Nakakahiyang achievement. Sumunod sa Pilipinas, Indonesia, Vietnam, Ukraine, Armenia, at huli ay ang Kazakhstan. Yan. Hindi ho nagpapahuli ang Pilipinas, mga ka-PL, sa mga nakakahiyang achievement. Mula nung si Junior na ang naging Pangulo ng Pilipinas. Nakakaawa tayo, mga ka-PL. Tapos kalakas ng loob nitong presidenteng itong sabihin sa atin na taas noo kahit kanino, uror. Kayo lang ang yumaman. Pero ang taong bayan lalong naghihirap. Ano ang masasabi nyo, mga ka-PL? Paki-comment hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.